Noong hapon ng April 16, 2017, isang tahimik na araw sana sa Cleveland ang nauwi sa isang walang kabuluhang krimen. Ang biktima, isang 74 anyos na retiradong manggagawa na kilala sa kanilang komunidad bilang mabait, relihiyoso at mapagkumbaba. Isa siyang lolo na simpleng namumuhay, mahilig mangisda, magsimba at nakipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Sa araw na yon, Easter Sunday, lumabas siya para maglakad-lakad at mangolekta ng lata, gaya ng lagi niyang ginagawa. Subalit ang mga sumunod na pangyayari at ang kanyang sinapit ay yumanig hindi lang sa Amerika kundi sa buong mundo. Isang pagpaslang na ginawang palabas sa social media. Ito ang kaso ni Robert Godwin Sr. Bago pa man siya naging bahagi ng isang trahedyang gumulat sa marami, si Robert Godwin Sr. ay isang simpleng tao. Isang ama, lolo, kaibigan at kapitbahay na namuhay ng may kababaang loob at malasakit sa iba. Ipinanganak noong September 7, 1942, lumaki si Robert sa panahong ang disiplina, sipag at pananampalataya ay mahalagang pundasyon sa buhay. Mula Alabama ay lumipat si Robert sa Cleveland, Ohio noong siya ay 21 years old at doon na permanenteng nanirahan at bumuo ng malaking pamilya. Mayroong 10 anak si Robert at 14 na mga apo. Idagdag pa ang napakarami niyang mga apo sa tuhod. Noong 2017, ilang taon nang retirado ang matanda na dati ay nagtrabaho sa isang pandayan at isa ring mekaniko. Kahit may edad na ay aktibo pa rin si Robert sa pakikipag-bonding sa kanyang mga apo, sa pangingisda at sa kanyang paboritong hobby na pamumulot ng mga sirang gamit na pwede niyang buting-tingin at pangongolekta ng mga aluminum cans. Walang sino man na nag-akala na habang ginagawa niya ang simpleng libangan na ito ay noon niya makakaharap ang individual na tatapos sa kanyang buhay. April 16, 2017, Easter Sunday. Nagsalo-salo ang angkan ng mga Godwin para sa kanilang taunang Easter lunch. Bago umalis, masayang inakap ni Robert ang kanyang mga anak at mga apo. Sa kanyang paglalakad-lakad sa East 93rd Street sa neighborhood ng Glenville, Cleveland, dala niya ang plastic bag para sa kanyang kinokolektang mga lata. Wala siyang kamalay-malay na isang lalaki pala ang nakamasid sa kanya at ginawa siyang isang target. Bandang 2:00 ng hapon, nilapitan ng lalaki si Robert at itinutok sa matanda ang kamera ng kanyang telepono. Inutusan ng lalaki si Robert na sabihin ang pangalan na Joy Lane at ginawa naman ito ng matanda. Pagkatapos, sinabi ng lalaking si Joy Lane ang dahilan kung bakit mangyayari ito sa'yo at saka tinutukan si Robert ng baril sa ulo. Labis ang takot at pagmamakaawa ng matanda at sinabing wala siyang kilalang may ganoong pangalan. Subalit hindi siya pinakinggan ng lalaki at binaril nito ang 74-year-old na si Robert Godwin Sr. sa kanyang ulo na agad nitong ikinamatay. Iniwan ng lalaki ang nakahandusay at dugoang matanda sa sidewalk at bumalik sa kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, in-upload sa Facebook ang video ng pagpaslang. At saka sinundan ng isang Facebook Live kung saan kinukumpisal ng killer ang krimen. Ang may-ari ng FB account at ang lalaking nasa livestream ay ang 37-year-old na si Steve Stephens. Sa loob ng halos isang dekada, nagtrabaho si Steve Stephens sa Beachbrook bilang isang vocational specialist. Tinutulungan at ginagabayan niya ang mga individual na nahaharap sa mga pagsubok pagdating sa paghahanap ng trabaho, pagpili ng tamang career at pamamahala sa pinansyal na aspeto. Sa kabila nito, mismong si Steve ay matagal nang mayroong malaking problema sa pera. Nabaon siya sa utang dahil na rin sa addiction nito sa sugal. Taong 2015 na mag-file siya for bankruptcy at kahit nakaahon siya dito, patuloy pa rin ang kanyang pagkakasino. Kahit noong mapalaya siya sa kanyang apartment Enero ng 2017 ay hindi pa rin siya tumigil. Bukod dyan, nahumaling din si Steve sa mga baril
at madalas siyang nagpa-practice sa shooting range. Subalit malinaw sa mga Facebook videos ni Steve na ang pinakabumagabag sa kanya ay ang kanilang sitwasyon ng nobyang si Joy Lane. Matagal-tagal nang magkarelasyon ng dalawa at nagplano pa nga silang magpakasal. Ayon kay Joy, mabait naman daw si Steve at mabuti ang pakikitungo nito sa kanyang 3 anak. Pero nagbago daw si Steve at ang tensyon sa pagitan nila ay nauwi sa hiwalayan. Inudyokan daw ni Joy ang lalaki na humanap ng tulong para sa kanyang gambling problems, pero hindi ito sumunod. Kahit hiwalay na, nakatira pa rin si Steve sa bahay ni Joy dahil wala naman itong ibang mapupuntahan. Ayon mismo sa FB rant ni Steve, umabot na daw siya sa kanyang breaking point Biyernes bago ang krimen. Aniya, I was living over there with her. I woke up Friday and I just couldn't take it anymore. I just left. Sabado ng umaga nang bumisita si Steve sa kanyang inang si Maggie Green. Sinabi daw sa kanya ng anak na yun na ang huling beses na makikita niya ito. Milagro na lang daw kung magkikita silang muli. Kinagabihan, tumawag si Steve kay Joy para sabihing nag-resign na siya sa trabaho at lilipat na sa ibang state. Kinabukasan, April 16, habang minamaneho ang kanyang puting kotse ay nagmamasid-masid si Steve sa mga kalye ng Glenville. Naghahanap ng mabibiktima at wala siyang pakialam kung sino. Noong mga oras na yon ay naka-on na ang kamera. Dahil simula pa lang ay plano na ng lalaki na ipangalandakan ang gagawing krimen sa social media. Na makita niya si Robert na naglalakad mag-isa, alam niya na yun na ang kanyang perpektong oportunidad. Found me somebody I'm going to kill. This guy right here. This old dude. Iyan ang mga salita ni Steve bago niya walang awang tinapos ang buhay ni Robert Godwin Sr. Matapos ang krimen ay nagpatuloy sa pagmamaneho si Steve. Tinawagan niya ang ilan sa kanyang mga fraternity brothers at humingi ng tawad dahil binigo niya daw ang kanilang samahan. Inalok nila ng tulong ang lalaki at sinubukan itong pakalmahin. Noon na sinabi sa kanila ni Steve na may ipopost siyang video sa Facebook. Ang video nga na iyon ay ang pagpas lang niya kay Robert at nang mapanood ito, sinubukan siyang kontakin ng kanyang mga frat brothers pero hindi na ito sumasagot. Pagka-post ng video ay nag-Facebook live naman si Steve at doon nakita siyang may kausap sa telepono. Ang sabi ng lalaki, I shamed myself. I just snapped. I'm about to keep killing until they catch me. Pinagyabang ni Steve sa kanyang mga videos na mahigit 100 tao na ang kanyang napatay, pero nakumpirma na wala itong katotohanan. Kinagabihan, tinawagan si Steve ng kanyang ina nang mabalitaan ito ang nangyari. Ang sabi daw sa kanya ng anak, namamatay siya ng mga tao dahil galit siya sa kanyang girlfriend. Ayun na nga ang huling beses na nakausap ni Maggie ang anak na si Steve. Sa pagkakadiskubre ng nangyari kay Robert at pagva-viral ng video ng krimen, naging mabilis at malawak ang pagkilos ng mga otoridad. Isinailalim nila sa protective custody ang ex ni Steve na si Joy Lane. Agad nilang ginalugad ang mga lugar na maaaring pagtaguan ni Steve, pati na rin ang mga bakanting gusali sa Cleveland. Sinundan nila ang nasa 400 tips na kanilang natanggap. Nanawagan sa telebisyon ang pamilya ni Robert para pasukuin na si Steve at nag-alok ng $50,000 reward ang kapulisan. Samantala, nakakuha ng break ang mga investigador nang magping ang telepono ni Steve sa isang cell tower sa Erie, Pennsylvania at doon na nga nila finokus ang paghahanap kay Steve. 2 araw matapos ang krimen, April 18, 2017, tumungo si Steve sa isang McDonald's drive-thru sa Harbor Creek Township sa Erie. Wanted na noon ang lalaki at nakilala siya ng crew ng fast food. Agad silang tumawag sa mga pulis at para hindi makatakas si Steve, sinabi nila dito na niluluto pa ang order niyang french fries. Makalipas ang ilang sandali ay tila nakahalata si Steve at humarurot ito paalis. Mabuti na lang at nakasunod na sa kanya ang Pennsylvania State Police at nagkaroon na maikling habulan. Nang banggain nila ang likod ng kotse ni Steve, nawalan ito ng kontrol at nagpaikot-ikot.
Bago pa man ito bumangga at huminto, kinuha muli ni Steve ang kanyang baril at sa pagkakataong yon, ito ay ipintok niya sa kanyang sariling ulo. Sa pagsasara ng kaso, hindi lang ang walang puso at senseless na pagpatay kay Robert at ang katuwagan ng salarin ang nagpagalit sa mga tao. Matinding batikos din ang natanggap ng Facebook dahil bigo silang tanggalin agad sa kanilang platform ang video ng pagpatay sa biktima. 2 oras na natili sa FB ang nasabing video bago ito natanggal at syempre, huli na ng lahat dahil na-screenshot at kumalat na ito. Humingi ng paumanhin ng Facebook at sinabing paiigtingin pa nila ang kanilang guidelines at pagsiscreen sa mga offensive, violente at bastos na content. Noong Setyembre 2017, ang isang parte ng East 146th Street sa Cleveland kung saan tumira si Robert ay pinangalan ng Robert Godwin Sr. Way. Ito ay pagpupugay sa buhay at legasiya ng isang respetadong miyembro ng komunidad at isa ring simbolo ng paglaban at pagtuligsa sa krimen at karahasan. Anong masasabi nyo sa kasong ito? Just share your thoughts in the comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement niyo po sa aking mga videos ay malaking tulong sa aking channel. Thanks for watching at ingat tayong lahat. Bye!